King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 725. Hari, una. Parang lindol ang malakas na pagsabog. Ang pagyanig at malakas na tunog ay naririnig mula sa libu-libong milya ang layo. Boom! Sa pagtingin mula sa malayo, isang gintong araw ang tila sumabog, at isang nagniningning na gininto ang liwanag ang lumamon sa lahat sa loob ng ilang daang milya. Isang ipinagbabawal na aura ang nagmula sa lugar ng pagsabog. Ang pagsabog sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa isa sa Demigod Forgotten Garden. Kailangang malaman ng isang tao na ang kapangyarihan mula sa huling pagkakataon ay sapat na upang pumatay ng isang Death Spirit Lord, at sa pagkakataong ito, ganap at tunay na nasira ang sarili ni Wenluan, hindi ito isang lihim na pamamaraan. Kasama sa pagsira sa sarili na ito ang kanyang 10,000 Ancient Races bloodline at ang kanyang kaluluwa. Mula dito, makikita ng isa kung gaano katikat ang kapangyarihan. Kahit na ang mga normal na emperor ay hindi makaka-address ng hindi nasaktan. Ang lahat sa loob ng 1,000 milya ay natatakpan ng isang layer ng alikabok, at ang buong kapaligiran ay naapektuhan. Ang laki ng maliit na isla na ito ay katulad ng 8 Desolate Mountain o ang 13 countries, at ang pinakamalakas na tao dito ay isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord lamang. Ang nakakatakot na aura mula sa pagsabog na ito ay naging dahilan upang manginig ang mga puso ng lahat ng Origin Core Realms. Ang alikabok ay hindi ganap na tumira hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Zhao Feng. Isang malamig na dagandong ang tumunog mula sa gitna ng blast site. Garalgal ang boses na para bang galing sa kailaliman ng impyerno. Isang matangkad na madilim na figure na may suot na korona ang gumalaw kasabay ng hangin. Ang Emperor of Death ay tila hindi nasaktan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malungkot at ang kanyang mga balintataw ay nagkontrata. Sa kanyang paningin, lahat ng tao sa buong kanyan ay namatay bukod sa kanya. Maging ang kanilang mga bangkay ay naging abo. Ang Emperor of Death ay tila nagningning ng isang force field, na napakalakas na hindi man lang siya nag-iwan ng mga bakas ng paa sa lupa. Ang gayong nakakatakot na lakas ay sapat na upang mabigla ang ilan sa mga emperor mula sa spiritual sacred land. Bai Lin. Ang Emperor of Death ay biglang may naalala, at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Kung nasa range ang babaeng maputi ang mata, siguradong patay na siya. Wala siyang lakas o kakayahan ng Death Guards na mabuhay. Ang pagkamatay ng kanyang ikatlong alagad na si Wenluan ay isa ng malaking kahihiyan sa kanya. Gaano kaiya at kahihiyan ang pagmasdan ang isang alagad na pinalaki niya sa loob ng maraming taon na pinasabog ang sarili sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay pinagugnay ni Zhao Feng. Gayunpaman, kung ang babaeng maputi ang mata na may Eye of Destiny ay namatay, kung gayon ang kanyang pagkalugi ay magiging mabigat. Sa pag-iisip hanggang dito, ang Emperor of Death ay nagalit, at ang kanyang ekspresyon ay naging pangit. Bagamat ang pagsabog ngayon ay hindi direktang nakapinsala sa kanya, kailangan niyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan sa kanyang mahina na katawan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, na nagpadagdag sa kanyang mga pinsala. Bai Lin. Pilit na ginamit ng Emperor of Death ang kanyang divine sense at nag-scan sa paligid ng ilang libong milya. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit nang bumaba ang isang batang babae na may mapuputing mga mata na may maputlang mukha. Buti naman at hindi ka namatay. Hindi napigilan ng Emperor of Death ang isang mahabang hininga. Ang puting matang maliit na batang babae ay talagang karapat-dapat na magkaroon ng Eye of Destiny. Siya ay sobrang sensitibo sa panganib, at siya ay lumabas upang maglaro ng si Wenluan ay nagwasak sa sarili. Ang swerte ay bahagi rin ng tadhana, at para sa puting matang maliit na batang babae na may Eye of Destiny, halatang may kakayahan siyang masulyapan ang tadhana. Zhao Feng. Iyon ay marahil ang iyong tunay na layunin. Ang itim na mata ng Emperor of Death ay lumingon sa direksyon ng Pirate Sacred Land, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hanggat nasa gilid niya ang Eye of Destiny, ang Emperor of Death ay mayroon pa ring mas mataas na pagkakataong manalo. Third Martial Brother. Maghihiganti ako para sa iyo. Isang pambihirang hitsura ng puot ang lumitaw sa puting mga mata ng batang babae. Ang mga alaala ni Wenluan na pinaglalaroan siya ay lumitaw sa kanyang isipan.
Ang mainit na kabataang laging may ngiti sa kanyang mukha ay hindi maalis sa kanyang isipan, at sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging seryoso ang puting matang maliit na batang babae. Bailin, kumusta ang kalkulasyon mo? Tanong ng Emperor of Death. Ang maliit na batang babae na may Eye of Destiny ay karaniwang walang pakialam. Bihira lang siyang makitang seryoso. Mayroong higit pang impormasyon at mga track ngayon. Tiyak na makikita ko ang kanyang kapalaran. Hinawakan ng batang babae ang puting mata at kinagat ang kanyang labi. Inihayag ni Zhao Fang ang higit pang impormasyon nang makipaglaban siya sa Death Spirit Lords. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Whoosh! Ang ghost ship ay tumungo sa isang tiyak na direksyon. Sa loob ng cabin ng kapitan. Gaano kalungkot. Nagpakita si Zhao Fang ng isang panghihinayang hitsura. Nakakita siya ng malabong imahe sa sandaling nawasak ni Wen Luan ang sarili sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Ang Emperor of Death ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan, at walang aura ng puting matang batang babae. Gayunpaman, ang pagsira sa sarili ni Wen Luan ay ang unang tunay na pagganti ni Zhao Fang. Noong nakaraan, tumatakbo o lumalaban si Zhao Fang dahil sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sinaktan ni Zhao Fang ang pinakamakapangyarihang mga tagapaglingkod ng Emperor of Death, na counter-attack pa niya ang Emperor of Death mismo. Skeletal Division Leader, bahagyang baguhin ang kurso. Biglang sabi ni Zhao Fang. Ang Eye of Destiny ay nag-ingat sa kanya. Hindi siya nang ahas na magtungo ng direkta sa Sky Sacred Qin Palace. Random na binago ni Zhao Fang ang ruta. Ang huling destinasyon ay hindi nagbago, ngunit ang landas na kanilang tinahak upang makarating doon ay nagbago. Ginawa ito ni Zhao Fang dahil sa instinct. Guro, kung pupunta tayo sa bagong ruta, aabutin pa tayo ng 1 taon bago makarating sa Sky Sacred Qin Palace. Sabi ng Skeletal Division Leader. Sige. Tumanggo si Zhao Fang sa kanyang ulo. Tahimik siyang maglilinang para sa susunod na taon. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Sa ngayon, ang lahat maliban sa dami ng kanyang True Yuan ay mas malakas na kaysa sa normal na Void God Realm Kings. Upang madagdagan ang halaga ng True Yuan na mayroon siya, sinimulan ni Zhao Fang na ayusin ang kanyang mga samsam sa digmaan. Pagkatapos ng Heaven's Legacy City, ang kayamanan ni Zhao Fang ay naubos na lahat. Ang kayamanan na kasalukuyang tinataglay niya ay nagmula sa pagnanakaw mula sa mga pirata pagkatapos, ngunit isang maliit na bahagi lamang ng mga mapagkukunan ang talagang kapaki-pakinabang sa kanya. Pagkalipas ng 2 buwan, ininom ni Zhao Fang ang natitirang Dragon Flame Wine at Lightning Cloud Wine, ngunit hindi halata ang epekto nito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kanyang True Yuan ay nalampasan kahit na ang normal na Void God Realms ng kaunti. Mayroon na lamang kalahating tasa ng Illusion God Wine na natitira. Lumitaw ang isang kulay lila na tasa sa kamay ni Zhao Fang. Gulp. Ininom ni Zhao Fang ang huling kalahating tasa. Sa nakalipas na ilang buwan ng pakikipaglaban at paglilinang, ang king intent ni Zhao Fang ay ganap na pinagsama-sama, at ito ay patuloy na tumataas. Isang malakas na pagdagsa ng kalasinggan ang bumalot sa kamalayan ni Zhao Fang matapos niyang inumin ang Illusion God Wine. Ang kapangyarihan ng Illusion God Wine ay hinihigop ng kaluluwa, at ang paglalasing ay direktang nakaapekto sa kaluluwa. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa isang malalim na estado. Sa isang maikling panahon ng ilang paghinga lang, ang mental energy ni Zhao Fang ay tila lumakas, at ang kanyang compatibility sa heaven and earth ay tumaas. Siyempre, ito ay pansamantala lamang. Ginamit ni Zhao Fang ang oras na ito upang lubos na tumuon sa estadong ito. Makalipas ang 10 paghinga, nagsimulang maglaho ang pagkalasing. Kalahati ng oras na tumagal bago gumawa ng tsaa, muling naging malinaw ang isip ni Zhao Fang, at napabuntong hininga siya. Ang Illusion God Wine ay hindi na masyadong epektibo para sa kanya. Itinaas lang nito ng kaunti ang kanyang mental energy level. Gayunpaman, ang anumang pagtaas sa antas ng enerhiya ng isip ay bihira at mahirap. Ang aking pangunawa sa langit at lupa ay higit sa karamihan ng mga hari. Mahinang tumanggaw si Zhao Fang sa kanyang ulo. Ang mga emperor lamang ang makakapigil kay Zhao Fang sa mga tuntunin ng layunin. Habang tumataas ang kanyang layunin, ang cultivation ni Zhao Fang ay tataas din. Sa kasamaang palad,
Ang dami ng mga mapagkukunan na mayroon siya sa kasalukuyan na maaaring magpalaki sa kanyang paglilinang ay bumababa. Sa ika-4 na buwan pagkatapos umalis sa Pirate Sacred Land, ang halaga ng True Yuan ni Zhao Feng ay umabot sa limitasyon ng Origin Core Realm, at maaari siyang makapasok sa Void God Realm anumang oras. Bagaman ang paglusot sa Void God Realm ay hindi magpapalaki sa aking aktwal na lakas, ito ay madaragdagan ang aking pundasyon at ang aking paglilinang. Bulong ni Zhao Feng. Ang kaluluwa, mental na enerhiya, at true yuan na kalidad ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng Void God Realm noon pa man. Ang kulang lang sa kanya ay ang dami ng true yuan na maiimbak niya. Kanina, sa kanyang mga laban sa mga hari, kailangan ni Zhao Feng na tapusin ang mga laban sa lalong madaling panahon. Kung kalagkarin sila palabas, wala na siyang natitirang lakas. Sa loob ng cabin ng kapitan, si Zhao Feng ay isang manipis na hadlang lamang ang layo sa Void God Realm, at halos lahat ng kanyang resources ay naubos. Sa araw na ito, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang kamalayan sa kulay lila na Soul Sea. Shua! Si Zhao Feng ay muling pumasok sa Ancient Dream Realm. Ang paglaban nito kay Zhao Feng ay naging mahina, lalo na pagkatapos niyang sumanib sa Mystic Ice-Scaled Race Bloodline. Nangangahulugan ito na ang battle power ni Zhao Feng ay mas malakas pa sa Ancient Dream Realm kaysa dati. Dumaan si Zhao Feng sa damuhan at nagtungo sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Zhao Feng sa kagubatan. Maraming mga hayop dito, at ang kagubatan ay puno ng panganib. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at iniwasan ang mas malalaking hayop. Ang laman ng mga normal na hayop at ang tubig ay hindi na talaga mabisa sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng mga bagong mapagkukunan. Medyo bumagal si Zhao Feng pagkatapos makapasok sa kagubatan. Sa panahong ito, nakilala niya ang mga makamandag na ahas at isang cheetah, ngunit tinapos niya ang mga ito. Makalipas ang kalahating araw ng pagmamanman, sa wakas ay nakita ni Zhao Feng ang isang mataas na puno na may mga prutas. Dahil siguro sa halumigmig, ang ibang mga puno ay walang bunga. Ang ilan sa kanilang mga dahon ay dilaw pa nga. Tanging ang matayog na punong ito ang naiiba. Mayroon itong 12 ng sariwang berde at pulang prutas, ngunit ang paligid nito ay tahimik, at mayroong hindi mapakali na aura dito. King of Gods, Kabanata 726. Hari, ikalawa. Napabuntong hininga si Zhao Feng at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw habang sinisiyasat niya ang paligid ng puno. Iba talaga ang aura malapit sa matayog na puno. Walang ibang hayop o insekto sa loob ng ilang daang metro, at ito ay patay-tahimik. Biglang nanlamig si Zhao Feng, na para bang may isang bagay na mapanganib na nakalok sa kanya. Whoosh! Isang mahabang anino ang biglang bumaril mula sa mga sanga kasabay ng uhaw sa dugo na aura. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang makita niya ang isang higanteng ahas gamit ang kaliwang mata. Ang kulay at aura nito ay kapareho ng kagubatan. Ang kulay ng mga mata ng ahas ay pula, at ang bibig nito ay mas malawak kaysa sa isang bar aisles. Sa bagzo ng hangin at dumi, agad na lumitaw ang bibig ng ahas sa harap ni Zhao Feng. Masyado lang mabilis. Natakot si Zhao Feng at mabilis na umatras, ngunit hindi iyon sapat para makaiwas sa pag-atake ng ahas. Weng! Isang manipis na layer ng maselang kaliskis ang lumitaw sa katawan ni Zhao Feng. Bastos ka! Inilipat ni Zhao Feng ang bloodline ng Mystic Ice-Scale Race nang lumitaw ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay, na pagkatapos ay tumusok sa bibig ng ahas. Shoo! Pang! Ang Ice Imperial Spear ay nakalubog lamang ng kalahating pulgada sa bibig bago itinulak ng pag-urong si Zhao Feng pabalik ng ilang metro. Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Feng ay kumakaway habang ginagamit niya ang mga puno sa malapit bilang panakip. Kasabay nito, nagsimulang suriin ang kanyang God Spiritual ay ang ahas. Kalokohan, hindi na siguro hayop ang ahas na ito. Mayroon itong sariling katalinuhan, at kaya nitong sumipsip ng asensya ng langit at lupa. Malamang na Yao Beast na ito. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Dahil sa kapaligiran ng Ancient Dream Realm, paano maihahambing ang mga buhay na nilalang dito sa totoong mundo? Kailangang malaman ng isang tao na kahit isang maliit na aura mula rito ay kapaki-pakinabang sa mga nasa True Lord rank,
at ang laman ng mga hayop dito ay makapagpapalakas sa mga nasa Origin Core Realm. Mula sa sagupaan ngayon, makikita kung gaano kalakas ang higanteng ahas. Ang katawan ng lalaking ito ay napakalakas, at ang aking lakas ay limitado sa Ancient Dream Realm. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, hindi siya ang kalaban ng ahas sa isang labanan. Lumitaw si Frost sa bibig ng higanteng ahas habang ito ay sumisikip at nakatitig kay Zhao Fang na may mga mata ng puot. Sa kabutihang palad, ang higanteng ahas na ito ay walang alam sa anumang mga diskarte. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Napaatras siya ng kaunti nang may busog na lumitaw sa kanyang kamay. Gagamitin na sana ni Zhao Fang ang Skylocking Bow nang may sumigaw mula sa himpapawid. Naramdaman ni Zhao Fang ang aura ng isang pamilyar na hayop. Whoosh! Isang malaking, sinaunang ibong yaw ang lumipad pababa at dumiretso sa mga prutas sa puno. Shoo! Ang higanteng ahas ay labis na nagalit. Sinira nito ang ibon at hindi na pinansin si Zhao Fang. Iyon ang ibon. Nagpakita si Zhao Fang ng kakaibang hitsura. Nakilala na niya ang ibong ito noon nang magsimula siyang maglakad-lakad sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling iyon, labis siyang natakot sa ibon dahil halos hindi na siya makalakad. Gayunpaman, ang kasalukuyang katawan, bloodline, at kaluluwa ni Zhao Fang ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa noon, at mayroon na siyang Mystic Ice-Scaled Race bloodline, na nagpapababa ng repulsion ng Ancient Dream Realm. Ang lahat ay ganap na naisakatuparan, ang ibon ay matagumpay na nakakain ng prutas bago dumating ang ahas. Boom! Sa isang iglap dumating ang ahas at naging sanhi ng pagyanig ng mga sanga. Lumitaw sa mga mata ng ibon ang pagiging tuso ng ikapak nito ang mga pakpak at marating ang tuktok ng puno. Hindi ito kalaban ng ahas sa isang labanan, ngunit kung sila ay lumaban sa hangin, ang ibon ay magiging mas maliksi. Tulad nito, nag-away ang ahas at ibon sa hangin sa itaas ng puno. Sa kabuuan, ang ahas ay nasa depensiba habang ang ibon ay maaaring gawin ang anumang gusto nito. Karaniwang mahirap para sa ibon na magnakaw ng isang prutas o dalawa, ngunit matagumpay na nag-ambala ni Zhao Fang ang ahas. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang habang nakatingin sa ahas sa puno. Lalong lumakas ang kanyang bilis habang umiikot ang kidlat sa kanyang paligid at napadpad siya sa isang sanga ng puno. Pumunta ka. Mabilis na kinuha ni Zhao Fang ang dalawang prutas sa likod ng ahas. Ang isa ay hinog na pula at ang isa ay berde. Kung tama siya, ang mga prutas na ito ay maaaring ituring na spiritual fruit ng Ancient Dream Realm. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay nakakuha ng atensyon ng ahas at ibon. Labis na nagalit ang higanteng ahas habang humahampas ito kay Zhao Fang. Iniligpit ni Zhao Fang ang dalawang prutas habang ang isang suit ng baluti na gawa sa yelo ay lumitaw sa kanyang katawan. Nangangahulugan ito na mayroon na siyang dalawang layer ng depensa. Pang! Sinubukan ni Zhao Fang na umiwas ngunit pinalipad siya ng buntot ng ahas. Hihihi! Ginamit ni Zhao Fang ang momentum para umatras ng ilang dosenang metro. Lumitaw ang manipis na mga bitek sa kanyang ice armor, ngunit hindi talaga siya nasaktan. Kailangang malaman ng isa na ang dalawang layer ng depensa ni Zhao Fang ay maaari pang hamarang sa mga pag-atake ng Pick-tier Kings. Sa kabilang banda, lumitaw ang hamog na nagyelo sa buntot ng ahas, at ang mga pagkilos nito ay tumigas. Whoosh! Walang pakialam si Zhao Fang sa labanan sa pagitan ng dalawang Yao Beast. Mabilis siyang umatras pabalik sa mga damuhan at palabas ng kagubatan. Sa sandaling ito, isang tili ang nagmula sa ibon, at ang aura nito ay umaakyat kay Zhao Fang. Hinahabol siya ng ibon, marahil dahil iniisip nitong mas madaling ay bully si Zhao Fang. Bastos, magkikita pa tayo sa susunod. Ngumisi si Zhao Fang. Naabot niya ang kanyang layunin at ayaw niyang may mangyari na hindi inaasahan. Shua! Nawala ang pigire ni Zhao Fang. Sa susunod na sandali, ang ibon ay sumugod sa wala. Huminto ang ibon at tumingin sa paligid. Halata na hindi nito naiintindihan kung paano mawala ang tao sa manipis na hangin. Sa cabin ng kapitan sa loob ng ghost ship. Hihihi. Bahagyang tumawa si Zhao Fang habang nakatingin sa dalawang prutas sa kanyang kamay. Ang dalawang prutas ay ayon sa pagkakabanggit ay berde at pula,
at nagbigay sila ng sinaunang aura. Ang Heaven Earth Yuan Qi na inilabas mula sa mga prutas ay naging sanhi ng panginginig ng Yuan Qi sa labas ng mundo. Ang mga spiritual fruits ay naglalaman ng asensya ng langit at lupa, ngunit ang mga prutas sa Ancient Dream Realm ay mas mataas ang ranggo kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Upang matiyak na wala sa aura ang ilalabas, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan upang aisil ang aura. Meow meow. Umupo ang munting pas ang magnanakaw sa kanyang balikat at matakon na tumingin sa dalawang prutas. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang divine sense at nakita na ang batang demigod ay nasa pag-iisa, na nagligtas kay Zhao Feng ng ilang problema. Pagkatapos ay ibinigay niya ang berdeng prutas sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow. Sabay-sabay itong nilagok ng maliit na pas ang magnanakaw, pagkatapos ay bumalik sa interspatial ring at nagsimulang matulog. Si Zhao Feng ay nanonood ng may pag-uusisa. Tila ang Heaven Earth Yuan Qi na nilalaman nito ay hindi dapat maliitin. Nanatili siyang nanonood saglit at sinigurado na walang masamang reaksyon ang munting pas ang magnanakaw, sa kanilamon ang hinog na pulang prutas. Ang prutas ay hindi lamang natunaw gaya ng inaasahan. Ang mga produkto mula sa Ancient Dream Realm ay mas mahirap tunawin kumpara sa mga nasa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi iyon masamang bagay para kay Zhao Feng dahil ang enerhiya na nasa loob ng prutas ay hindi ilalabas ng sabay-sabay, na ginagawang mas madaling masipsip ng buo. Makalipas ang ilang hininga, ang mga tipak ng malakas na enerhiya na may sinaunang aura ay dumaloy sa katawan ni Zhao Feng. Ang kalidad ng prutas na ito ay napakataas. Pinitik ni Zhao Feng ang kanyang dila. Sa kabutihang palad, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay parehong napakalakas, at mayroon siyang isang bloodline ng 10,000 ancient races, na nagbigay daan sa kanya na sumipsip ng enerhiya mula sa prutas. Unti-unting lumipas ang oras. Nang maglaon sa araw na iyon, nagsimulang lumawak ang crystal core ni Zhao Feng. Kahit nakatiting lang ng prutas na ito ay maihahambing sa nangungunang spiritual fruits sa labas ng mundo. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Sa tulong ng aura nito, nililinis ang katawan at mga organo ni Zhao Feng. Hindi lang dumami ang true yuan sa katawan niya, lumalamig din ang aura nito. Kasabay nito, kasama ang makapangyarihang king intent ni Zhao Feng, ang Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng 1,000 milya ay nagsimulang umahan patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, walang gaanong Heaven Earth Yuan Qi sa karagatan, tanging panloob lamang ang angkop para sa tirahan at pagtatanim. Upang maiwasan ang pursuit of death, si Zhao Feng ay hindi pupunta sa anumang lugar sa lupain o anumang Void Ocean Spiritual Palace. Pagkalipas ng 10 araw, ganap na naabsorb ni Zhao Feng ang Heaven Earth Yuan Qi mula sa prutas at ginamit ang karamihan sa kanyang natitirang mga mapagkukunan, ngunit sa kabutihang palad, ang laki ng kanyang crystal core ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Sa ibabaw, ang crystal core ay tila hindi gaanong mas malaki, ngunit ang loob nito ay nagbago. Nararamdaman ni Zhao Feng ang isang malaking true yuan na dimensyon sa loob nito. Ang kulay escarlata na true yuan sa loob ng kanyang crystal core ay kasing laki ng isang malaki at walang limitasyong lawa. Ito ang Void God Realm. Ang aking kaluluwa ay ganap na katugma sa langit at lupa, at ang aking true yuan ay parang karagatan, hindi na mauubos. Ang true yuan ni Zhao Feng ay parang karagatan, at ang langit at lupa ay muling pinunan ang kanyang tunay na yuan. Mula sa sandaling ito, ang true yuan cultivation ni Zhao Feng ay umabot na sa Void God Realm. Nagsimulang tumaas ang kanyang aura, at natabunan siya ng kulay scarlata na liwanag. Para siyang natabunan ng liwanag ng isang Diyos, at nagsimulang makipag-ugnayan ang kanyang aura sa langit at lupa. Void God Realm King. Ang Skeletal Division Leader at ang batang demigod ay parehong natulala sa aura. King of Gods, Kabanata 727. Teritoryo. Mula sa sandaling ito, si Zhao Feng ay ganap nang nakapasok sa Void God Realm. Kung hindi niya sinasadyang itago ang kanyang aura, ang kanyang intent at true yuan ay patuloy na makikipag-ugnayan sa langit at lupa. Ito ay tulad ng pagiging isa sa langit at lupa. Ito ang dahilan kung bakit ang Void God Realm Kings ay laging sakop ng magnificent power, at kung bakit ang bawat aksyon nila ay naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan. Binabati kita, Master.
Ang batang demigod at ang skeletal division leader ay bumati, ngunit pareho silang nakaramdam ng masalimuot na damdamin. Ang skeletal division leader ay nakaramdam ng paggalang at kahit na bahagyang paghanga. Nasaksihan nito ang paglaki ni Zhao Feng ng hakbang-hakbang. Ang Void God Realm Kings ay mga alamat lamang sa Azure Flower Continent. Kahit na ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay bahagya lamang nahawakan ang antas ng Void God Realm. Nangangahulugan ito na ang cultivation ni Zhao Feng ay walang kapantay sa buong Azure Flower Continent, at hindi iyon ang kanyang buong lakas. Nagulat ang batang demigod sa paglaki ni Zhao Feng, at lalo siyang naging maingat at pinilit. Little Kunyon, ang iyong cultivation ay hindi rin malayo sa Void God Realm. Ibinaling ni Zhao Feng ang tingin sa batang demigod. Ang pagbawi ng batang demigod ay umasa halos sa mga mapagkukunan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang mga mapagkukunan ay limitado, ang batang demigod ay maaaring naging isang hari ng mas mabilis kaysa kay Zhao Feng. Ang titig ni Zhao Feng ay nagdiin sa batang demigod. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Zhao Feng at Tro Yuan ay parehong mas malakas kaysa sa batang demigod. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan nila ay layunin. Kung tutuusin, ang batang demigod ay isang demigod sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na hindi pa siya ganap na nakaka-recover, maaaring supilan ng kanyang intent ang Void God Realm Emperors. Sa loob ng cabin ng kapitan, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang pundasyon, habang ang batang demigod ay bumalik sa sinaunang singsing na metal na bahagyang nanlumo. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na si Zhao Feng ay nakalusot sa paggamit ng mga mapagkukunan. Dahil siya ay pinaghihigpitan sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, ang batang demigod ay nangangailangan pa rin ng hindi bababa sa kalahating taon upang makalusot. Dahil sa likas na ugali at pagiging maingat, nilimitahan ni Zhao Feng ang paglilinang ng batang demigod sa halos kaparehong antas ng kanyang sarili. Sa ganitong paraan lamang niya siya makokontrol at lubos na magamit. Sa susunod na mga araw, pinagsama-sama ni Zhao Feng ang kanyang pundasyon. Kahit na nakalusot siya sa tulong ng labas, ang kanyang kaluluwa at layunin ay nasa antas na ng Void God Realm sa simula. Matapos maabot ang Void God Realm, ang lakas ni Zhao Feng ay hindi tumaas ng husto. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagkakaiba lamang sa dami ng Tro Yuan. Ang lakas ng Tro Yuan mismo ay hindi naging mas malaki. Ang lahat ng iyon ay inaasahan dahil ang pundasyon ni Zhao Feng ay mas matibay. Naniniwala si Zhao Feng na siya ay walang kapantay laban sa sino mang mas mahina kaysa sa isang emperor, at sa kanyang eye bloodline, maaari pa niyang hamanin ang isang emperor. Kung muli niyang makilala ang Yin Yang Lord, hindi matatakot si Zhao Feng na labanan siya sa one-on-one na labanan. Pagkaraan ng 10 araw, nagsimulang tumuon si Zhao Feng sa pag-absorb ng God Tribulation Lighting at pag-unawa sa Wind Lightning Inheritance. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring direktang makaapekto sa kanyang lakas. Hindi tumigil si Zhao Feng sa pagsipsip ng God Tribulation Lightning kung mayroon siyang sapat na bakanteng oras para gawin iyon. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang ulo ay lumulutang sa hangin sa tabi ng gilid ng Purple Soul Sea. Ginamit ni Zhao Feng ang soul version ng Lightning Engravings Divine Technique para makuha ang kapangyarihan sa ulo. Boom! Niyanig ng thunder ang kanyang kaluluwa at naglabas ng aura ng immortalidad. Sa ngayon, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lubhang nababanat laban sa God Tribulation Lightning, at malilinis ito pagkatapos makuha ang kapangyarihan nito. Ang kaluluwa at layunin ni Zhao Feng ay naging mas malakas habang sinisipsap ang God Tribulation Lightning, na isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumipas ang oras. Nakuha ni Zhao Feng ang kaunting kidlat bawat 2 araw habang multitasking sa iba pang mga bagay gamit ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang pagsipsap sa God Tribulation Lightning at pagpino sa kanyang kaluluwa ay isang kinakailangan. Ang iba pang iniisip ni Zhao Feng ay nakatuon sa Wind Lightning Inheritance at kung paano gamitin ang Wings of Wind and Lightning. Sa isang kisap mata, lumipas ang 4 na buwan. Sa loob ng cabin ng kapitan, ang aura na paminsan-minsang nagmumula kay Zhao Feng ay naging mas nakakatakot. Sa kanyang Purple na Soul Sea, si Zhao Feng ay naka-absorb ng humigit kumulang 80 tipak ng God Tribulation Lightning, mga 20 beses na mas marami kaysa sa halagang mayroon siya sa Pirate Sacred Land.
May kabuuang 78 kidlat ng God Tribulation Lightning. Lumitaw ang 78 tipak ng God Tribulation Lightning sa Purple Soul Sea ni Zhao Fang. Ang God Tribulation Lightning ay walang hugis, tanging ang aura ng immortalidad. Kung titingnan ito ng mabuti, makikita ng isa ang 8 sinaunang, kakaibang simbolo ng kidlat na kumalat sa lilang Soul Sea. Ang bawat isa ay nagbigay ng malabong lilang liwanag, at sila ay konektado sa isa't isa. Weng. Si Zhao Fang ay nagpalibot ng 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang 78 tipak ng God Tribulation Lightning ay kumikinang habang patuloy nilang nililinis ang kanyang kaluluwa. Kasabay nito, pinagsama niya ang intent of the God Tribulation Lightning sa kanyang dantian. Ang Crystal Core ay mayroon na ngayong pinakamahinang aura ng God Tribulation Lightning, isang bagay na sumangkop sa lahat ng bagay sa mundo. Hindi na mamalayan, halos umabot na sa 100% ang karunungan at pag-unawa ni Zhao Fang sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay parang nagninangas na ulap ng kidlat, at nagbigay sila ng mahinang gintong kislap sa ibabaw. Ang Golden Destruction Wind Lightning ay dumating pagkatapos ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ngunit ang aking kapangyarihan sa Wind Lightning ay lumampas na sa imahinasyon ng Wind Lightning Emperor. Si Zhao Fang ay bumulong sa kanyang puso. Ang pagsasama ng aura ng Ancient Dream Realm at ng God Tribulation Lightning sa kanyang teknik ay naging mas malakas ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning kaysa sa sinumang nag-aaral ng Tao of Lightning. Master. Biglang nagsalita ang batang demigod. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at tumingin sa batang demigod. May ilang malakas na puwersa ng pirata sa malapit at gusto kong dambungin ang kanilang kayamanan. Sabi ng batang demigod. Si Zhao Fang ay nag-scan sa paligid gamit ang kanyang divine sense at natagpuan ang ilang puwersa ng pirata. Ang bawat isa sa kanila ay may kahit isang kalahating hakbang na hari bilang isang bantay. Master, tatapusin ko ang labanan sa lalong madaling panahon at hindi ako makikialam sa paglalakbay. Pakiusap ng batang demigod, at alam ni Zhao Fang na ang batang demigod ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang mabawi ang kanyang paglilinang. Pumunta ka. Iwinagayway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at hindi siya pinigilan. Hindi niya binibigyan ang batang demigod ng resources kamakailan, ngunit hindi niya ito mapipigilan na kumuha ng sarili niya. Whoosh! Ang bilis ng ghost ship ay hindi nabawasan. Nagpatuloy lang ito sa paglipad. Ang pinagkaiba lang ay umalis ang batang demigod sa ghost ship. Pagkatapos ay nasaksihan ni Zhao Fang ang isang massacre. Ang mga puwersa ng pirata ay hindi makalaban sa batang demigod. Boom! Ang 4 na taong gulang na bata ay nagpadala ng isang kamao at nabasag ang barkong pirata. Sa loob lamang ng oras na ginawa ng tsaa, ang batang demigod ay nagwasak ng ilang grupo ng mga pirata ng mag-isa. Bagaman ang mga mapagkukunang ito ay hindi masyadong mataas ang kalidad, mas mahusay sila kaysa sa wala. Inayos ng batang demigod ang kanyang mga samsam sa digmaan. Whoosh! Pagkatapos ay naging isang bahid ng gintong liwanag na umabot sa barkong multo. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa kanilang paglalakbay. Hindi kailanman nilimitahan ni Zhao Fang ang kanyang mga aksyon pagkatapos, sinabi lang niya sa batang demigod na huwag umalis ng higit sa 10,000 milya mula sa kanya. Si Zhao Fang ay nangangailangan din ng mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunan na magagamit niya pagkatapos maging isang hari ay mas limitado. Ang Void God Realm Kings ay may habang buhay na ilang libong taon, at bawat maliit na pagpapabuti ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Sa araw na ito, muling pumasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Tulad ng huling pagkakataon, pumasok si Zhao Fang sa kagubatan. Ang target pa rin niya ay ang spiritual fruits sa puno. Mas kaunti ang mga prutas ngayon, at may ilang mga pinsala sa katawan ng higanteng ahas. Hindi mahirap hulaan na may ilang Yao Beast na gumagala sa Ancient Dream Realm. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at iniskan ang kanyang paligid. Gaya ng inaasahan, nakita ni Zhao Fang ang ibong Yao. Mayroong ilang mga galos dito, at ang mga sugat nito ay hindi pa ganap na gumaling. Kung magpapatuloy ito, kakaunti ang mga spiritual fruit na natitira. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Hindi masyadong mahirap para sa kanya na patayin ang 2 hayop na Yao, ngunit ang 2 katlo ng mga prutas ay hindi pa hinog.
Ang ilan sa kanila ay hindi man lang 1/10 red. Ang prutas ni Zhao Feng noong huling pagkakataon ay 70% lamang ang hinog at hindi nagkaroon ng pinakamahusay na epekto. Hindi nagtagal ay may naisip si Zhao Feng. Sige, pipiliin ko na lang kayong dalawa. Tiningnan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang higanteng ahas at ibon. Naramdaman ng dalawang Yao Beast na nanlamig ang kanilang mga puso. Ang unang target ni Zhao Feng ay ang sinaunang ibon dahil ang ibon ay sobrang maliksi at nakakakita ng napakalayo. Nag-aalala si Zhao Feng na tambangan siya ng ibon habang nakikipag-ugnayan siya sa ahas. Seng. Tahimik na tumalon si Zhao Feng sa mga puno, at ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa ibon. Nang inig ang puso ng ibong Yao nang makaramdam ito ng panganib. Bigla nitong naramdaman ang galit ni Zhao Feng at napasigaw siya. Scarlet Destruction Eye Flame. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikinang ng iskarlata at isang malabong ginto. Whoosh! Bago dumating ang ibon, nahuli ito ng isang bola ng transparent na iskarlata na wind lightning. Ang Scarlet Destruction Eye Flame ay naglalaman ng asensya ng Scarlet Destruction Wind Lightning pati na rin ang layunin ng God Tribulation Lightning. Lumitaw ang mga bituin sa mga mata ng ibong Yao. Isang suntok lamang ng apoy ng eye bloodline ay malubhang nasugatan ang katawan at kaluluwa ng ibong Yao. Naiwan ang mga scorch mark sa mga pakpak nito. Dark Heart Seal. Gamit ang pagkakataong ito, ginamit ni Zhao Feng ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito habang ang ibon ay nasa sakit. Ang ibon ay nagpumiglas sa himpapawid pagkatapos ay biglang tumigil sa pakikipaglaban at masunurin na lumapag sa tabi ni Zhao Feng. Tagumpay. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng, pagkatapos ay hinakay ang ibon patungo sa higanteng ahas malapit sa mataas na puno. Nang makita si Zhao Feng at ang ibon na nagsama-sama, ang ahas ay hindi maiwasang magpakita ng maingat na tingin. Pumunta ka. Inutusan ni Zhao Feng ang ibon na makipaglaban sa ahas habang siya ay umatras ng kaunti at ginamit ang mental energy spike upang saktan ang kaluluwa ng ahas. Pagkatapos ay kontrolin ito gamit ang kanyang Dark Heart Seal. Tulad niyan, dalawang Yao Beast na namuno sa malapit na kagubatan ay inalipin ni Zhao Feng. Nag-utos si Zhao Feng at ginawang protektahan ng ahas at ibon ang punong ito at huwag hayaang makalapit dito ang ibang mga nilalang. Kabuuan ng 28 prutas. Binilang ni Zhao Feng ang mga ito at nalaman na wala ng marami. Humigit kumulang 2/3 sa kanila ay hindi pa hinog, at 7 o 8 sa kanila ay kalahating hinog na. Pinili ni Zhao Feng ang 80 hanggang 70% hinog na prutas, pagkatapos ay hinanap ng kaluluwa ang ibon. Gusto niyang mas maunawaan ang Ancient Dream Realm sa tulong ng ibong ito. King of Gods, Kabanata 728. Resources Crisis. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at binawi ang soul-searching technique pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya sa lupa na may kakaibang tingin sa dati. Mas marami na siyang naintindihan ngayon sa mga alaala ng ibon. Ito lang ang pinakamababang ibong Yao sa Ancient Dream Realm at mayroon lamang kaunting katalinuhan. Ang ibong Yao ay nabubuhay lamang sa loob ng 1,000 milyang radius mula rito. Ang mga lugar na malayo doon ay lubhang mapanganib, at hindi ito ng ahas na pasukin ang mga ito. Mayroon talagang ilang malalakas na karera sa Ancient Dream Realm. Ang ibon ay talagang nakatagpo ng mga humanoid na karera ng 2 o 3 beses, ngunit ang kanilang mga aura ay pinigilan ang ibon mula sa napakalayo at ginawa itong hindi makahinga. Naramdaman ni Zhao Feng kung gaano kakilakilabot ang mga karerang ito mula sa mga alaala. Ang Ancient Dream Realm ay hindi simple. Kailangan kong mag-ingat. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Naguguluhan siya kung paano siya nakapasok sa lugar na ito sa dimensyon ng kaliwang mata niya. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng Ancient Dream Realm at ng God's Spiritual Eye? O ang orihinal na may-ari ng mata? Siyempre, ang pinakakomplikadong punto ay, bakit lahat ng bagay dito ay makikita sa totoong mundo? Hindi ito kasing simple ng pagpasok lamang ng kamalayan ni Zhao Feng sa mundong ito. Maaaring umiral dito ang katawan ni Zhao Feng, at maaari siyang gumamit ng mga armas at mga bagay mula sa kanyang sinaunang metal na singsing. Ang tanging bagay na hindi sinubukan ni Zhao Feng ay ang magdala ng iba pang mga nilalang dito. Ayaw pa niyang ibunyag ang sikreto ng Ancient Dream Realm. Bantayan mong mabuti ang lugar na ito.
Nagbigay si Zhao Feng ng ilang detalye bago siya umalis. Shua. 2 prutas ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng, at kinain niya ang 70% na hinog ng walang pag-aalinlangan. Ang mga prutas sa loob ng Ancient Dream Realm ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa spiritual fruits sa labas ng mundo. Ang tanging issue ay na, pagkatapos na maabot ng isa ang Void God Realm, 1 toneladang mapagkukunan ang kailangan para umunlad. Tinataya ni Zhao Feng na kahit nakainin niya ang lahat ng 28 prutas, ito ay magtutulak lamang sa kanyang paglilinang sa gitnang yugto ng Void God Realm sa pinakamaraming. Ito ay sa ilalim ng pagpapalagay na ang lahat ng mga spiritual fruits ay ganap na hinihigop at ang kanilang pagiging epektibo ay nanatiling pareho. Sa loob ng cabin ng kapitan, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang True Yuan at hinigop ang sinaunang aura sa loob ng prutas. Ang kanyang kulay iskarlata na True Yuan ay nagsimulang kumulo pagkatapos nitong masipsip ang enerhiya ng spiritual fruits at tila naging nagninangas na karagatan. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm, ang kanilang True Yuan ay magiging halos walang limitasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga kaluluwa at True Yuan dimensyon ay dahan-dahan pa ring umuunlad. Ito ay isang mahabang landas, at kahit na makapasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm, iyon ay bahagyang paikliin ang landas. Makalipas ang 1 buwan, ganap na hinigop ni Zhao Feng ang 2 prutas. Ang kanyang True Yuan ay pinagsama-sama, ngunit medyo malayo pa rin siya sa gitnang yugto ng Void God Realm. Siyempre, kailangan pa rin ang pagsipsip ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sa tulong ng God Tribulation Lightning, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumalakas sa araw-araw at dahan-daang tumutulak patungo sa antas ng Emperor. Higit pa rito, palaging natututo si Zhao Feng tungkol sa Wings of Wind and Lightning. Lightning Wings Flying Technique, Lightning Wings Wind Flash, Wind Lightning Wing Slash. Patuloy na naiintindihan ni Zhao Feng ang mga lihim na pamamaraan ng Lightning Wings. Ang kanyang susunod na layunin ay ang pinakamataas na antas na pamamaraan, ang Lightning Wings Spatial Flash. Ang Lightning Wings Spatial Flash ay teknikal na kombinasyon lamang ng Lightning Wings Wind Flash at ng Lightning Wings Flying Technique. Kasangkot ito sa paggamit ng spatial technique mula sa Lightning Wings Flying Technique at sa Intent of Wind Lightning. Sa sandaling naintindihan niya ang Lightning Wings Spatial Flash, ang 1,000 milya sa isang hininga ay hindi lamang isang alamat. Gayunpaman, upang maunawaan ang Lightning Wings Spatial Flash, kailangan niyang maging mas pamilyar sa paggamit ng Lightning Wings Flying Technique at Lightning Wings Wind Flash. Sinisikap ni Zhao Feng na dahan-dahang lapitan ang layuning ito. Lumipas ang oras, at ganap na nakatuon si Zhao Feng sa cultivation, at hindi pa niya nakilala ang Pursuit of Death sa panahong ito. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng inaasahan. Una, halos lahat ng mga subordinate ng Emperor of Death ay napatay. Pangalawa, pinababa ni Zhao Feng ang death intent hanggang sa napakahina na antas na mahirap maramdaman. Matapos maabot ang Void God Realm, si Zhao Feng ay sumanib sa mas maraming God Tribulation Lightning, at ang kanyang kahusayan sa 10,000 Divine Thoughts Technique ay halos umabot na sa 1 thought into 1,000 stage. Nangangahulugan ito na maaari ng ganap na sirain ni Zhao Feng ang death intent, ngunit hindi niya ito ginawa. Sinadya niyang mag-iwan ng kaunti at tinatakan iyon. Maliban kung ang Emperor of Death ay nasa tabi mismo ni Zhao Feng, wala siyang mararamdaman. Emperor of Death, pinalayas mo ako sa loob ng ilang taon. Pagbabayaran kita ng ilang beses. Napuno ng puot si Zhao Feng. Magagalit ang sinumang tinugis sa loob ng ilang taon habang patuloy na nabubuhay sa gilid ng kamatayan. Sa ika-9 na buwan pagkatapos umalis sa Pirate Sacred Land. Weng. Lumitaw ang aura ng isang hari sa ghost ship. Void God Realm. Naabot ko na rin sa wakas. Ang batang demigod ay natatakpan ng gintong liwanag, na para bang isa siyang Buddha. Ang tanging aura mula sa kanyang bloodline ng sacred body ay nakaramdam ng pressure sa skeletal division leader, na nasa huling yugto pa lamang ng Great Origin Core Realm. Halos umabot na sa 5th level ang Golden Kun sacred body ng demigod Kun yun, natigilan si Zhao Feng. Nasa isip din niya ang Golden Kun sacred body, kaya nasasabi niya ang antas ng batang demigod sa isang sulyap. Kapag ang Golden Kun sacred body ay umabot sa ika-5 antas, ang cultivator ay magiging walang kapantay sa Void God Realm level.
hindi naging mahirap para sa kanila na labanan ang mga Emperor gamit lamang ang kanilang pisikal na katawan. Nang marating ng batang demigod ang Void God Realm, ang Golden Kun Sacred Body ay halos umabot na sa ikalimang antas. Hindi alam ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang kasalukuyang lakas ng batang demigod, ngunit isang bagay ang sigurado, ang batang demigod ay tiyak na walang kapantay laban sa sino mang mas mahina kaysa sa isang Emperor. Master, kung magsasama-sama tayo, hindi tayo matatakot sa sino mang Emperor hanggat hindi sila isa sa mga nangungunang Emperor. Ang boses ng batang demigod. Sa katunayan, ang kanilang pinagsamang puwersa ay halos walang kapantay laban sa sino mang mas mahina kaysa sa isang Emperor. Kung magkasama silang lumaban, hindi nila kailangang mag-ingat sa mga normal na Emperor. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang harapin ang Emperor of Death. Umiling si Zhao Feng at hindi naging mayabang. Ang mga Emperor ay nahati din sa iba't ibang antas. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga normal na Emperor at nangungunang mga Emperor ay napakalaki. Higit pa rito, ang Emperor of Death ay isa sa pinakamalakas na Emperor sa lahat, at ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay malamang na malapit sa mga nasa Mystic Light Realm. Master, kailangan ko agad ng mga mapagkukunan. Sa sapat na mapagkukunan, mas mababawi ko pa ang lakas ko. Sabi ng batang demigod. Isa siyang nabuhay na demigod at mabilis na mababawi ang kanyang lakas kung mayroon siyang sapat na mapagkukunan. Hindi talaga ito itinuturing na paglilinang dahil nagawa na niya ito noon pa. Natahimik si Zhao Feng. Ayaw niyang ipagpatuloy ang pagbibigay ng resources mula sa Ancient Dream Realm sa batang demigod. Kailangan niyang paghigpitin ang batang demigod, kung hindi, baka mas banta pa siya kaysa sa Emperor of Death. Wala akong kahit na maraming mapagkukunan para sa aking sarili. Umiling si Zhao Feng. Meow meow. Lumitaw din ang maliit na paws ang magnanakaw at ikan-away ang mga kuko nito, na parang sinasabi na kailangan din nito ng mas maraming mapagkukunan. Master, ang mga sinumpaang ghost corpses ay umabot na sa pinakamataas na small origin core realm at nangangailangan ng malaking halaga ng resources para lumakas. Dagdag ng Skeletal Division Leader. Natahimik ang tao, bata, pusa, at kalansay. Sa isang gabi lang, lahat ng nasa ghost ship ay pumasok sa isang resource crisis. Wala na si Zhao Feng kahit na maraming primal crystal stones ang natitira, at kailangan pa niyang mag-iwan ng ilan upang mapalipad ang barko. Ang pinagmulan ng krisis ay nagmula sa Heaven's Legacy City, ngunit kung kailangang pumili muli si Zhao Feng, gagawin niya ang parehong bagay. Master, may mungkahi ako. Kumislap ang mga mata ng batang demigod habang nagsasalita. Mungkahi. Hindi ito magnanakaw sa isang 2-star sect o sa ilang isla, di ba? Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Batay sa kanilang kasalukuyang krisis, tila hindi sapat ang pagkuha ng lahat ng kayamanan mula sa ilang mga 1-star clans at 12-dosenang mga pirata. Masyadong mataas ang mga cultivation ng batang demigod at Zhao Feng, kaya walang silbi sa kanila ang mga normal na mapagkukunan. Master, pinatay ko ang isang grupo ng mga pirata kamakailan at nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa kanila. The Red Dragon Island zone up ahead has several 2-star sects fighting. Ang batang demigod ay dinilaan ang kanyang mga labi at nagbigay ng isang masama saloobin na alam mo na ang ibig kong sabihin. Ang ekspresyong ito ay lubhang masama at nakamamatay kapag ito ay lumitaw sa mukha ng isang bata. Meow meow. Ikan-away ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga paa bilang pagsang-ayon. Ito rin ay kulang sa mga mapagkukunan. Nasa sabik din ang Skeletal Division Leader. Larangan ng digma ang may dalawang bituin na sekta. Nakuha nito ang atensyon ni Zhao Feng. Ang mga sagupaan sa pagitan ng 2-star na sekta ay napakalaki at nagsasangkot ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Noong nakaraan, tiyak na susubukan ni Zhao Feng na iwasan ang isa, ngunit sa ngayon, ito ay isang magandang lugar para sa kanila. Tingnan ko ang mapa. Lumabas ang isang screen na gawa sa yelo at tubig sa harap ni Zhao Feng at ipinakita ang outline ng mga kalapit na island zone. Ang Red Dragon Island Zone ay direktang nasa unahan. 1/5 lang ng isang island zone ang layo. Nagpatuloy si Zhao Feng na tumingin sa ibaba ng mapa at nakarating sa Gun Sacred Island Zone na 5 o 6 na island zone ang layo.
Ang Sky Sacred Qin Palace ay hindi na malayo. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Ang Sky Sacred Qin Palace ay nasa loob ng Gan Sacred Island Zone. Hindi masamang ideya na magkaroon ng kaunting kayamanan bago makarating sa Sky Sacred Qin Palace. Tara na, si Zhao Feng mismo ay bahagyang naiinip. Walang nakakaalam kung ito ay dahil sa pagnanais na mandembong ng kayamanan o dahil malapit sila sa Sky Sacred Qin Palace. Whoosh! Ang ghost ship ay nagtaas ng bilis nito, at ang barko mismo ay tila nasa sabik habang patungo ito sa Red Dragon Island Zone. Kasabay nito, sa loob ng Red Dragon Island Zone, isang lugar na doble ang laki kaysa sa Azure Flower Continent. Boom! 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 Ang magnificent power ng maraming hari ay naging sanhi ng pagyanig ng kalangitan. Umihip ang alikabok sa lahat ng dako sa isla, at ang mga nasa Origin Core Realm ay itinuturing na pangunahing puwersa. Sa kabuuan, 32 star na sekta ang naglalaban sa islang zone na ito. Mayroong isang maliit na bilang ng mga Void God Realm Kings sa labanang ito lamang. Hindi nila namalayan na may 4 na hindi inaasahang mga panauhin na mabilis na lumapit.